diya sa unahan, ana ang blocking 100 kabuk. The story was, di-block nila, gikuhaan nila tanan og cellphone ang participants. Remember, dini sila na nag-drive, ha? Di pasulod na nila dini ang convoy. Muna ni padung sa massacre site. Which is... At that time, bilis siminto ang dalan, ha? Kuwan pa ni dalan-dalan. 1 hour travel from here? Sir, mga 30 minutes lang. 30 minutes. Here, from the distance from the highway to the Maguindanao massacre site is only 4 kilometers. 4 kilometers. So again, the travel me din the first time ni sulod ni adto kay mi. Okay. You know, it's hindi kaya lalim na mag-cover ka, ipatay mong kauban. Ito pa yung nakapdan, right? Ang mga bodies, I can describe you giun sa glubong. I will describe kung makalusot ta sa massacre site. Ang sakyanan tanan gilubong to cover up the sakyanan. So yun tayo papunta tayo sa massacre site. Papunta na tayo sa massacre site. Sa Ampatuan Town, ito Ampatuan Town. Again, when we arrived dito sa Ampatuan, sa massacre site, na isa ka burial na 20 kabuk nga gipile bitaw murag ana. So I asked a friend na police suko unsa ni tabuan yun niya literal nga firing squad friend igo sa 5 pagtumba sa hall huli na sang 5 so there were 20 bodies in the hall. According to testimony, I don't know if it's true. In this hill, si attorney katong taga-NUPL tried to escape, nahampak sa van. There was a witness na nakita nahampak siya sa van. Kuha siya ng kulata. Kapag na yung garden, na yung coral. Yeah, katong may coral. Ito kita papasok tayo ngayon sa nasa daan tayo papunta sa massacre site. November 23, 2009. So tanawang hill so very abandoned. Imagine na ni wala balay sa una. Uy, may landslide doon. May landslide, hindi na makatuloy. Pitay ang kalasada. Tingnan lang na to cross kaya na yung pabaya din na circle side. Imagine na lang wala ni balay ha. Karoon na mga balay na. Ito. Nas wala ang pag pinagkatawid. Ayun, massacre site. May landslide dito. Landslide dito. Kalsada. Sus, pag-ilis. Ay. Pakilid lang, pakilid. Gardol lang der, si Gardol. Hindi na pwede hardol kaya nailibaong. Nailibaong mo igo sila sa libaong. Mo igo sa ilang bumper. Hindi makahardol. Dam side pagod.
gulong din, gulong ka. Nalagay ihardol, maigo ilang bumper. Mamiingaw good ganyan, no? Mamiingaw good. Baga di good niya lagi himo. Sulod pa. 4 kilometers from the highway. Amo ini itong postura. Ano? Wala pa rin grab. Wala pa rin grab. Ang postingan, yung mobile na ng posting. Oo. Ayaw ito matumbala, ito na postura. Ay, salamat, nakakuha na ta. So, dili ta magbaklay. Magsakay ta, init ra ba? Wala ni sa ibahin mo naman basurahan. Kaning gikural din nila sa una, dinimi ga standby. Dinimi nag ano, before me nagsunod. Patrol base man. Ako ni mo na ni massacre site na unahan. Patrol base na. Kapgo, gibutangan nila Kapgo Lex Bago lang na after the massacre na gibutan. after the massacre. Katong Kapgo base, wala to sa una. After the massacre, gibutang Butangan to. na. Dito. Anong kapuman lang ba dapat ari bilang army good? Nga naman eh, din eh. Wala naman. Wala yung kontra. Amingaw. Malusog pa oh. Maybe probably request. Kabukiran good. Send some prayer. Oo. As we approach the So, i-cover na ni Nanay Kahoy. Sa una wala ni Kahoy. Bare ni. Karon Nanay Kahoy. Now, here is it. It is na morning massacre site. Morning mga picture. Morning burial ground. Ibutang on your right na ang burial ground. Mga nga, din yung burial. Mga notes na nalan. Close na lang. So this is it? Ano ni? Wait, we're getting off here. But please gather around your covered session. Okay. Covered area. Dito? Tapos sa kabila. And just observe some highlights and pay respect. We're getting off now. Makitinagi na daanan no. Yeah. Oh, ito na tayo dito sa dito na tayo mismo sa massacre site dito sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Itong kalsadang ito, kalsada. Pero asan yung site? Ito mismo. Oh, ito. Sige, ako mong ikuha. Dini, ang burial, dini, ito mga lubong. Dito. O, ang mga kapinan. Oo, ay dito daw. So, yan, dito, Halarom. So, ito yung kalsada, dyan, sa mga sakit ng kalsada. Tapos, dito sa mga kakahuyan na ito. At dyan sa area na yan, dyan. Ito yung area kung saan sinilibing ng ang mga pinatay dito, pati yung mga sasakyan dyan na yan. Dyan sa area na yan. Ayan. So makita mo doon sa malayo, kalsada yon, kalsada. So dito sa daan na ito, pero walang masyadong marker. Kung walang marker dyan, no, walang inilagay na marker na dyan nangyari yung krimen, dyan inilibing. Walang makita ang marker, kundi ano lang, mga bagong tanim na nyug, bagong tubo na mga halaman. Ito kalsada rin ito, papunta doon, maliit na kalsada.
dito ito, yung masakyan. So ito yung may parang ano dito, covered court na yan, covered court. Tapos ito maliit na daan yung nakaparada yung mga sasakyan. Dito naman yung masakyan side. At diyan inilibing yung mga ano, yung diyan inilibing yung mga abot sa 58 na mga tao kasama ang 32 na mga journalists noong November 23, 2009, 15 years ngayong darating na November 23, 2024. Ayan po. Ayan. Okay. So, mga ano yan, mga ha? Dito, dyan ililibing yung mga ano, yung mga tao na pinatay, pati yung mga sasakyan. Dyan. Okay. So pagkatapos nito, talaga mamingaw, tahimik itong lugar na to. Ito yung mga notes, puntahan natin yung mga notes. Puntahan natin yung mga notes sa namatay dito para sa mga namatay, no? Ito yung massacre site. Ito yung marker ng mga pinatay. Ito, oh. Dito sila, ito yan. Ito yung mga pangalan nila. Yan. Ayan. Ayan po. Ayan sa tapos. Ayan. Ito yung daan. Oh, ito yung daan. Yan ang daan. Tapos andito yung memorial ng mga pinatay dito. Ito naman yung tingnan natin. Ayan. Ito yung massacre site, marker. Hindi, ano natin ha. Yan ang mga pangalan. Yan ang mga pangalan ng mga pinatay. At ito yung kabuuan, massacre site, no. Yan. Yan ang marker. Tapos dito sa may gate dito na ayan yung mga dito yung marker na lang ito. Ayan, no. Tapos diyan sa harapan merong covered court. Nandun, nagbi-briefing ngayon ng ating taga Mindan News at puntahan natin. Nahuli tayo, nahuli. Nahuli ako. Dali, paikot-ikot tayo eh. Dito. Another side. Silang mga bulletin ng ibang media. Yeah. Yung iba hindi na na-bury. Hindi na bury. Yung iba nandito May sa mga baba. bulaklak na Kasama alam mo yan. They Yung try iba to doon hide. sa may unahan, hindi na na-bury yun kasi dumating na yung mga, parating na yung mga police, mga sundalo. RB. Mga sundalo. Hindi na nailibing. Tapos naubusan sila ng diesel ba? Diesel sa Para sa bako. So, while they were waiting, dumating na yung mga alas 3 kasi dumating yung mga polis. Sundalo. So remember, Nag-helicopter na, may helicopter muna bago yung mga tropa papunta sa ang helicopter was flown by Toto Magundato. Kaya research na niya. Kaya na-missing naman eh. Na-missing naman ang convoy. I think when we got the news na missing sila, it's in the morning. I was in Zamboanga at that time. Nag-open ko exhibit na ako. I heard na convoy. Hindi ko katuo. Ha? Mga convoy, isa ka convoy. Yun pala, totoo. So I left immediately from Zamboanga to Apay to Davao. Diretso rin may ubang karo. We arrived here nanap po yung mga ubang taga-media sa taga-Manila. Na-mention kanina sir, alas 3 dumating ang response dito. Yeah. Pero anong oras nangyari? Yung Early morning, 10, inaround yun, 9 or 10. 9 or 10. Oh. Tapos 3 o'clock, ganun katagal ang response?
Sir, una-una isolated ni sir, nga lugar. And initially declared missing lang. Missing lang. Declared missing na siya. So, That's why hindi alam talaga saan. That's why naglupad Nangapa ang sila, helicopter. nangapa muna. And syempre the political situation at the time, di ba? Oo. The Ampatuans were the people of Gloria Macapagal Arroyo. Mm. So, Thank you. even yung escorts na hindi, Maguda Dato at the time was vice mayor of Buluan. They actually asked for escorts, security escorts, What the guy. but were not given Kotagal. security escorts. Alright. So, yeah. So, and also remember, the blocking points is Sharif Agwak o katong dito sa unahan. I will point it out. Dito sa unahan lang. Malala niyo yung highway. the other way. Oo. Galing sila doon. Galing Oo, siya. yung highway. Opposite side. Oo. Because they were coming in from Buluan, Maguindanao. Oo. Tapos, two of the vehicles were not actually part of the convoy. Pero, akala nung mga Ampatuan nung nag-block, kasama sila. So, nadamay sila. Nadamay. The auntie of the DSWD. So, 58 yun lahat. 58 were killed here. And 32 were from the media. One body remains Missing. missing. Some friend. So hanggang ngayon, nakita lang yung, I think, the Pustiso. Yeah, postiso. Postiso. Duda na mo, which lead us to believe na gitinso na po. So, Chainsaw, gipalp bits. Sus. Ayun. There was time to do the chainsawing here. I think na ito'y dako kayong story ato nga why wagin siya makita. Kay si Ed, ang kami, grabing scouring na mo 1 month after para makita, pangita lang. There were so many hints na pero wala. his body remains missing. So, dili siya appeal sa Then that benefit na Momay. Okay. The father, Rolando Momay. Omay. Momay. Reynaldo, Momay. Renato Momay. Photographer. Ang daughter niya si Nenen, siya yung parating nandun sa hearings. She's now abroad. Itong Momay lang ang, unfortunately, di ba, they were given sentences na, Oh. na-convict na sila. Pero 57 lang for the murder of 57, for the massacre of 57. Walang 58 because no body, no evidence, no body, no death. So hanggang ngayon, nag-aantay pa rin yung anak na sana masama naman yung tatay. Yung mga families ng victim, natanggap na yung mga whatever damages. Well, they were given some amount, no, some compensation, but based dun sa ruling ng court, wala pa kasi nag-motion for reconsideration pa yung Ampatuans. Wala pang finality. And whatever they will receive, parang majority, actually very minimal amount lang. Iba kayo. About 350,000. Pero usa. Ibayro ni mo yung So, life. konti lang. 350,000. So anyway, maybe we can go down now. Ito yung, Can we just pray for a Yeah. while? Let's just gather. We'll have Can a we- collective prayer. Okay, so let's put ourselves in the presence of God. The sign of God is okay, you know. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Grant eternal rest, O Lord, to the souls of our departed loved ones, and let perpetual light shine upon them. Lord, be a comforting presence to those mourning, assuring them of your love and the eternal peace of the departed. May the departed souls find a peaceful journey into your loving embrace, guided by your mercy and grace. Lord, please touch the hearts of the families who have been grieving for the past 15 years, and that they may find solace that everything will soon come to light. Ang pangyayaring ito ay isang napakalungkot na istorya sa ating buhay bilang isang mamahayag, at ito ay hindi lamang nakarating sa
national, naging international pa ito. Huwag nating kalimutang panalangin ang kanilang katahimikan at huwag nating kalimutan na hanggang ngayon ay marami pa ring pamilya ng biktima ang nangangailangan ng hustisya na hanggang ngayon hindi pa bibigay sa kanila ng lubusan. Napakatagal na ng kaso at talagang hindi pa kumpleto ang hustisyang inaasam-asam ng mga biktima. Marami pa rin tayong dapat ipaglaban at hindi kalimutan at ituloy ang laban. Sa ating mga kapatid sa trabaho, sa media, salamat sa inyong halimbawa na katapangan sa pagkukuha ng ganitong mga coverage at ito'y nagbibigay sa amin ng inspirasyon din na ituloy itong ating klase ng trabaho at sana ay makamit ang kabuuan ng hustisya na inaasam-asam ng bawat pamilya ng mga biktima. 58 of them na mga buhay ang nawala. 32 na mga kasama natin sa pamamahayag na sana ay kung hindi nangyari yun ay kasama pa natin sila sa pagtatrabaho. Kaya kami hangad ko rin ang hustisya para sa lahat, hindi lang sa mga taga-media kundi sa lahat ng mga biniktima nila. Kasubo, of course, from Samar. Kung sa mga nahitabo, although that time ko to bragyod may mag-watch sa mga news. Pero we would never expected nga ingon ini ang sitwasyon. We condole with those mga families nga mga biktima, and I hope nga ma-serve ang justice, although dugay, pero at least moabot ang panahon. Although sa ato sa part sa mga media, daghan mga gipatay nga mga issues like dili nato malikayan nga sa power sa government, medyo kung kinsay kusog sila ang buhi, ang media, ang uban ng mga tao patay, daghan ang mga patay sa ingon ini nga sitwasyon. Pero hopefully sa media, we will still do our work bisan kung lisod nato makamtan ang tinuod nga issue. Sana yung nangyari ay magsilbing leksyon para sa mga journalist, para sa kanila, isipin muna ang kanilang safety. Pero hindi naman natin kontrolado talaga ang sitwasyon. And sana hindi na mangyari yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Magkakaiba ang dynamic sa bawat lalawigan, and nakakalungkot lang na hanggang ngayon wala pa rin nakakamit na hustisya for the victims. And seeing the massacre site, talagang naiyak ako because in Samar it's different, but we're almost there. We just know how to mingle with people. We just know how to sometimes dance with the music para hindi namin ma-experience ang ganitong klaseng sitwasyon. Sana magkaroon na sila ng hustisya at hindi makalimutan ng bawat isa sa atin. I offer praise today for the victims. Not just aside from being media, dalawa po sa kanila ay biktima na galing po tubong aklan po si Attorney Cynthia Oquendo at ang kanyang ama. Andyan po yung pangalan nila. So nagulat ako nung nangyari yung massacre. Mas nagulat ako dahil aklan. So anyways, malapit election ngayon. Sana ang insidente ito ay magbigay ng inspirasyon na sa atin na patuloy na ipaglaban ang press freedom. At sana rin ay nag-offer din ako ng prayers ngayon para sa families na biktima na sana makamit din nila ang inner peace at inner healing, at sana is may panalangin din nila ang press freedom na magpapatuloy sa bansa. Every journalist should make this trip. Dapat once in your life at least makapunta kayo dito para makita yung what is the monument of the supreme sacrifice na ating mga kasama. They say no story is worth a life, and so this should never have happened. Pero nangyari.
this should be a lesson to all of us. Mag-ingat sa ating profesyon. I call for justice, long overdue justice for the families ng mga iwan. And the tragedy happened when I was 10. I remember watching it on TV. And now, at 25 years old, as a full-fledged journalist, I know that us, police in the field, we are still experiencing injustices. It may be in other forms, but I hope that no more violence, any injustices that we can experience when, in fact, we are just doing our jobs. So I hope that us journalists will be treated well, because we are just, of course, doing our jobs. Lord, may the departed souls of our fellow journalists get the justice that they deserve, and they may find peace already. Incidents happened, I was only 9, and wala pa akong alam about whoever I am. And when I went here, I feel the weight of the tragedy. So I pray for the eternal peace of the Lord, the community of them, and the family especially that sana we can justice, and I hope this won't happen ever again. I pray for justice po for the families affected and eternal repose for the 15 souls. Katahimikan po for the souls of the fallen, especially our fellow journalists. And Lord, sana po yung mga gumawa nito ay hindi po makatulog or hindi magpatuloy yung life nila without taking accountability to the crime that they did. The children that lost mothers, parents, hindi po sila makapag-travel or maging masaya hanggang hindi nila hinaharap yung ginawa nila 15 years ago because they don't deserve to. 2 days from now, we will be commemorating the death of our fellow journalists. The death of them who died in this place. I hope hindi ito maging sagabal para ipagpatuloy natin ang ating laban para sa isang malayang pamamahala. I continue to remember in prayers the families that the Lord's name touched and please from my hand. I remember in prayers to every journalist that the Lord will touch me before the I'll just repeat kung sinabi ni Alex. I think every journalist should come back. Kasi 15 years ago, when this happened, it sent shock waves. Personally sa akin, a month before, dinupot ako ng mga tao ng government. And medyo malayo yung comparison, but yung safety natin, yung threats are always there with the powers to be. So kung minsan, like in this situation, hindi na control. We don't have control of what happened. Pero I hope that it doesn't happen anymore. At saka yung mga pamilya will have their justice finally. 15 years ago, until now, wala pa rin justisya na nakukuha ng family. Sana magkaroon pa rin sila ng lakas ng loob na lumaban. Tayo na nandito, sana patuloy tayong lumaban. Nandito, yung mga nagiging sana patuloy tayong gabayan. To our fallen comrades, a good journey, and please be assured that we will never forget. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Because we maiwan ko sa kabila ulit.
At tayo po mag-aalay po ng bulaklak dito sa mass grave ng mga Pampatuan Massacre. Ayan. Galing dito nung Sunday ang NLP. Kaya merong, at saka napalinis ka nila. Oh. Ito. Pwede mong bitbitin. Gusto ko lang. Oo. Tabi-tabi po. So yan po yung marker ng massacre victims at sa mga kapatid natin sa Pidja, nagkaalay ng bulaklak. The time is 10:00 a.m. Magmat muna ako at ako'y magdarsindi ng kandila. Masunog ang mga ito, no? Drive di kayo. Masunog ba na drive kayo? Kasi kustag kainin. Ako na ibigin. Ay, yawa eh. Justice for you, justice for them, justice for everyone. We should pray that God Sa bato nilang mga ito. Ay, kani. Hindi i-pick up lang. Bugat. Oh my God, ito bugat. Ako yung barog lang. Dito na lang ako. By Eden, pangdagat. Yung papa, yung... So yan po, tapos na po mag-alay ng bulaklak at kandila, yung ating mga kasama sa media dito sa mass grave ng mga biktima ng Patuan. There were actually 58 victims Ano? of the Ampatuan massacre and 32 of them
So, ulitin lang natin. Oh. So, ipapicture ko sa inyo ha. Ito ang nangyari. Ito ang sitwasyon. Ito po yung kalsada. Galing po yan doon sa highway. Mula sa main highway ng Maguindanao del Sur, mga 4 kilometers ito na ganyan lang kakitid ang daan. Nagmumukhang 2 lanes pero hindi naman magkasya ng maayos yung dalawang sasakyan na dumaraan. Ito po yan. Tapos dito po nangyari ito po yung mass grave. Yan po yung mass grave, yan, yan ang mass grave dyan. Kita mo may nag-aalay. Yan ang mass grave dyan. Tapos ito kalsada ito. Yung kalsada, papunta yan doon, doon. Tapos dito may nakalagay na covered court. So yan natin mga kasama sa media, nag-aalay ng bulaklak. At mula dyan, ito naman sa kabilang daan, dito medyo may kalaliman ito. Dyan po talaga inilibing yung yan ang burial site. Yan ang burial site dito. Dito pinagpapatay yung mga kasama natin sa media. Yan. Yan. Diyan doon, yan Diyan sa area. Pati yung sasakyan dyan inilibing. At yung 58 na mga buhay na kanilang pinagpapatay. Oo. Medyo may tong lugar na ito, may ito. Matahimik ito, mabundok. Bundok na ito, bundok. Oo, makahoy, bundok ito, pero may kalsada naman. At ito po yung ito po yung mas magandang view na walang nakaharang na masyado na mga yan ang burial site, Diyan talaga nilibing. Diyan nilibing, yan. Oh, so makita mo yan. Oh, ito yung dito yan. So ito yung kalsada. Ayun doon yung sa unahan yung massacre marker ngayon. Yan, maraming tao. So yan Yan Doon mga bundok yan. Bundok. Kabundukan. Kahuyan. Malamig ang hangin dito. So ito yung kalsada. Tapos ito naman kung saan inilibing. Na kasama yung mga sasakyan, mga gamit. Diyan sa 58 na mga biktima ng Ampatuan Massacre. November 23, 2009. So bali ngayong darating na November 23, 2024 ay pang 15 na taon na commemoration. So ito po, lakarin natin ng konti. Ayan. Nakakalungkot na kani. Oh my God, ito bugat. Dito na lang ako. Yan, si Rene Boy. Ito na. Ay, yung ating mga nag-alay ng kandila, nag-alay ng bulaklak. Ito sila. Reynaldo Mumay, photojournalist. Oh. So, dia kandila. Yan, doon sa baba. Yun ang pinaglibingan sa baba ng kandilang yan doon sa may... Kung malala niyo yung backhoe na nag-excavate ng bodies, ito na yung banda. Dito yun? Dito, nandyan na graveyard. Ito yung pinatong-patong nila na parang bodies first, tapos lupa, and then bodies na naman. So layered siya. Layered? Dito, diretso na yung tapon. Oh, dito na. Kasi backhoe ang nagtapon eh. Oh, backhoe. I mean, the irony that it was the backhoe of the provincial government of Maguindanao that dug and dumped the bodies there. Tapos, another backhoe naman yung nag-excavate sa province naman of Sultan Kudarat. Oh,
So bali, mga bodies ma'am, talaga, nandun talaga sa area na yan. Oo, Ngayon. Dito, Hanggang ngayon. dyan, dito Oh. banda, dito, at saka may mga nasa sasakyan pa. Dito Or pa. just outside. Oo. Pero where we are parked, thereabouts. Oo, so So, dito. After a dito. few days, may makikita ka pa na mga dyaryo na dala nila. Oo. Mga dyaryo talaga na dala nila, Oo. bitbit na bitbit. Oo. Pero lahat yung mga So pinaghiwa-hiwalay. Nakuha, lahat ng mga bodies. Except yung isa, kay Moma. Oo. So bale tatlo, yan, dito, Dito sa marker, no? dito banda, Oo, dyan. dito, walang trees ito dati ha. Oo. And then dyan, Pero where we are parked. kasi Okay. nilagyan na lang siya ng Okay, i-shortcut natin ha. Okay, so dito yung isang banda ng mga dito talaga sa area na ito, yung mga ibang pinatay, dito talaga yung mga katawan nila. Dito sa marker na yan. So may Oh. kumbaga may promontory na dyan. Oh. Dyan si Unsay. Yung inyam tree na yan. Siya nagkakaman dyan. Oo. Kasi siya, di ba, tingnan mo yung vantage Oo. view, di ba? So dito yung... Dito siya nagkakaman. Itong gagawin, ganyan. Oo. Oo. Tapos naubusan lang sila nung diesel. Oo. Dun sa, so hindi na mapatakbo yung backhoe. Oo. That's why the other bodies were not buried. Oo. But the intention was really to bury the bodies Mm-hmm. and the vehicles. Oo. So, no evidence, Oh. no deaths. Pero, nagpalipad ng, kasi walang tulong from the military at the time Oh. and police. Nagpalipad ng private helicopter si Manguda Datu. Not Toto, it was the brother who had parang helicopter ba? Helicopter? So they flew over, so na-alert yung nandito. Kasi may tunog na, and then the soldiers came. Mabuti So na lang. by the time the soldiers came, wala nang diesel yung backhoe. Oh. So talagang naiwan yung mga bodies pa dyan. So hindi completely literally cover up. Oo. Nagawa nilang Panginoon. So again, ito po. Dito yung isa marker site ng massacre site. Diyan ang ibang mga bodies nakalibing. At dito naman sa kabilang daan lang, diyan din nakalibing yung ibang mga bodies. Dati noon wala pa itong mga kahoy, wala pang trees, no? But diyan sa malalim na yan, doon, diyan nakalibing yung iba, pati mga sakyan. Tapos dito naman, diyan sa may bandang ito yung pangatlong area. Dito sa lugar daw na ito na kung saan nakaparada yung mga sasakyan. Ngayon, itong mga nakikita yung mga sasakyan, somewhere dito naiwan pa yung ibang mga bodies, ibang mga katawan, dyan sa lugar na yan, dyan hanggang dito pa naiwan yung mga ibang mga pinagpapatay. Dito, nakita yung mga katawan. Dito sa area nito, yan. Dito sa area nito. Kung wala lang itong mga sasakyan nito ngayon dyan, itong kalsadang to, dito sa baba naman, ito, kalsada dito, pababayan doon. Pababayan doon. Yan. So dito rin dapat siguro tinatapon yung iba. Tapos dito naman mula dyan ha. Kalsada ito dito. Kalsada dito. Tapos pupunta naman ito. Punta natin. Dito dapat yung iba. Tapos yan pumupunta na doon. Dito yung kalsada na kung saan man ito papunta. Dito daw nakita yung ibang mga katawan na naiwan na lang dahil inabutan na sila ng responde at naubusan ng diesel yung bako na ginagamit nila paghukay para ilibing yung mga biktima. Dito, puntahan natin dito. Talagang mula dito sa kinatatayuan, mula dito sa site na ito, ito. Iwan ko lang kung marinig pa doon sa highway yung tunog ng mga baril, kaya pinagpuputok man, pinagbabaril man. Itong area na ito, ha. Ito yung mas malawak na view. Ayun. Dito siguro binaba yung truck. Doon tayo, nandoon yung marker. Dito nakahanap tayo ng magandang view. Nakita mo to, nakita niyo yan. Pero pa doong bukang lupa, Ayan, parang buka pa na lupa. Ayan, Yan.
Basta dito sa site na ito, dyan nakalibing yung mga media. Kasama yung mga sakyan. Hindi lang media dyan ha, kasi 58 lahat yun ng mga tao. Dyan nakalibing. So makita mo ito, malawak talaga ito area. Ayan. So yun, may daan doon. Yun, yung kalsada na nakikita nyo, yung puti, papunta yun sa highway doon. 4 kilometers from here, papunta na sa highway doon. So ito na mga kaibigan, ang massacre site ng Ampatuan Massacre noong November 23, 2009. Yan po nasa likod ko, yan po yung saan inilibing yung mga kapatid natin na mga medyang pinatay o mga ordinaryong tao. Silang lahat ay umabot ng 58. Pinatay sila, pinagbabaril ng mga nakapong opisyal ng gobyerno ng Ampatuan dahil sa kailang away sa politika ng mga Undadato, dinamay pati mga sibilyan. Mula po dito sa massacre site sa Maguindanao del Sur, Fred Padernos po nag-uulat. Boy, massacre site. Dyan yan sa medyo walang mga kahoy na area. Yung libing, mga sakyan, pati yung siyempre yung mga tao pinagpapatay.